So ngayon, pakita ko muna sa inyo ano ba ang naging problema ni Paloma. So walang display. So nakatukod pa yung ating needle o yung RPM natin. Pero meron siyang battery, papakita ko sa inyo. May battery naman tayo at ito ay bago. Siguro mga 1 or 2 buwan pa lang. 2 buwan pa lang itong battery ko na to. So nakakonect naman yung ating negative and positive. Ayan, so ano nga ba naging problema ni Paloma sa ating... Wala na muna tayong ibang gagalawin dyan kasi for sure hindi naman ito engine, carburetor dyan, o kaya naman ay nag-overheat yung ating motor, walang kinalaman yon. Actually guys, ang naging problema ni Paloma ngayon ay walang iba kundi So what's up guys, muli tayo nagbabalik, Pamilya TV here. Meron lang akong gustong i-video sa inyo, ipakita sa inyo tungkol dito kay Paloma kasi as you all know, medyo matagal na rin nating hindi nagagamit si Paloma, siguro nagpapapansin na rin siya. So ngayon, pakita ko muna sa inyo ano ba ang naging problema ni Paloma. Ito yung ating susi, ayan, buksan natin. Ayan. Yun. So walang display. Walang display. Nakasusi na siya, naka-on na siya. Walang display. So may mga pagkakataon na nangyayari ito kay Raider. Minsan nalilito tayo, minsan natataranta tayo. Ano nangyari sa motor ko? Ano nangyari sa Raider? Ano nangyari kay Paloma? So since ang ating problema ay no display, so nakatukod pa yung ating needle o yung RPM natin. So no power siya. Pero meron siyang battery, papakita ko sa inyo. Yun, yung ating battery, Champion. So replacement na to. May battery naman tayo at ito ay bago, siguro mga 1 or 2 buwan pa lang. 2 buwan pa lang itong battery ko na to. At for sure naman na gumagana siya. So nakakonect naman yung ating negative and positive. Ayan, so ano nga ba naging problema ni Paloma sa ating display? Ayan, oh, wala talaga eh. Oh. Ayan, balik natin yung susi. Yung susi wala talaga eh. Oh, ayan, oh. Ayan. Actually guys, ang naging problema ni Paloma ngayon ay walang iba kundi yung ating wiring. So maraming factor kung bakit nangyayari yan. So kapag ganyan ang maging problema natin, no display tayo, ibig sabihin niya no kuryente yan, no power yan. No, hindi dumadaloy ng tama yung ating kuryente mula dito sa ating battery or meron tayong naputol na connection para paganahin yung ating display sa pamamagitan nitong ating battery. Basically guys, ang pinakauna nating pupuntahan na wala nang iba kundi ay itong ating mga fuse na dito makikita. Wala na muna tayong ibang gagalawin dyan kasi for sure hindi naman ito engine. Walang kinalaman yung engine, carburetor dyan, o kaya naman ay nag-overheat yung ating motor. Walang kinalaman yon. So basically, dahil sa no display ang ating si Paloma, kuryente yung ating pinag-uusapan dito ngayon. So ibig sabihin, posibleng may problema yung ating fuse na makikita nyo dito sa bandang malapit sa battery. So ang gagawin nyo dyan, angat nyo lang yan. Yan. Tapos tanggalin nyo lang itong puti na cover na to, plastic cover na to. Yan, makikita nyo dyan yung fuse. Ayun, yung fuse. Dalawa yung fuse na yan. So alin dyan sa dalawa yung titingnan natin kung no display yung ating problema sa motor. Hindi po itong nasa baba na to, kundi ito, yun ang titingnan natin. So tanggalin natin yan. For sure may problema yan. At ito na nga. So silipin natin. Ayun oh. Oh yan. Putol yung ating fuse. Yan. So yung fuse natin ay busted. Ayan oh. Pumutok siya. Naputol. Yan. So for sure yan yung nagiging dahilan kung bakit walang supply ng kuryente yung ating display dito kahit naka-turn on naman yung susi niya. Ayan o, wala. Okay? So, papalitan natin yan ng bagong fuse. So, anong ginamit nating fuse? Etong red na to. Ayan. So, ganito yung sukat niya. Kasi may mas maliit dito, guys. May mas maliit. Etong fuse na ipapalit natin dapat, same lang din na 10 amperes. Pakita ko sa inyo, 10 amperes. Ayan. So, ayan, may nakasulat o, 10. At dahil dyan, meron tayo syempreng reserve na fuse. Kaya importante, meron tayong lagi na reserve. Yun, 10 amperes din dapat. So, lagay na natin. Tanggalin muna natin yung susi. Ayan, naka-off muna. Ayan. So, ito na yung ating bagong 10 amperes. So, gagamitan natin siya ng long nose para hindi tayo mahirapan. Kasi masyadong makipot. Ayan, so gagamitin natin ng long nose para maipasok natin doon sa mismong loob
ng ating fuse box. Ayan o. Ayan yung fuse box natin andito. Ayan o. Oh. So ayan, nailagay na natin yung ating 10 amperes na fuse. Ayan. So ngayon subukan natin kung okay na. Ayan. Oh, ayan, may power na siya guys, no? So gumana na siya. So kadalasan yan guys, ang nangyayari niyan kapag hindi maganda yung pagkakalagay mo dyan, gumagalaw yan eh. So kailangan higpitan ninyong mabuti, ibaunin ninyong mabuti, gumamit kayo ng long nose para maipasok mabuti yung mga paa ng ating 10 amperes na fuse. So tingnan natin ulit. Ayun, okay na. Oh. Yan. So basic lang yan guys, no? So ayan, gumana na yung ating display. Ibig sabihin may power na rin siya. Pag in-start natin yan, for sure gagana na yan, aandar na yan, walang problema dyan, okay? So ito lang yung naging problema niya, kaya huwag kayong kabahan pag namatayan kayo ng motor. Huwag nyong isipin na pwedeng dahil yan sa makina. So kung ang display lang naman ay problema, so dito lang kayo pupunta sa fuse na yan. Dalawa yung fuse na yan, pero wag ito. So sabi nila kapag naputukan ka daw ng fuse, sabi nila gumamit ka rin ng mas mataas na ampere. Kung ito ay 10, ayan na 10, gumamit ka ng 15. Ayan 10, ayan 10. So hindi ko po ina-advise yun na gumamit kayo ng 10 kasi mas mahihirap, mas magkakaproblema po yung motor ninyo kapag gumamit kayo ng mas mataas na ampere kontra dun sa recommended or sinasuggest ng ating mga motor na 10 amperes lang. Depende po kung ano nakalagay sa manual ninyo, kung ano nakalagay na stock. Yun din po yung replacement na ibabalik natin. Kasi ito pong ano na to, fuse na to, ito yung ano nagiging ano po ito, sumasabog po ito, napuputol po yung wire strip na to or yung metal strip na to sa loob kapag may nangyayaring problema sa kuryente natin sa wiring natin. So siya po yung sumasalulahan, kaya po siya napuputol. Kaya napakaswerte po ng mga motor natin na meron tayo nito. Kasi magkano lang naman to, 10 pesos lang yata itong 10 amperes na to. So compare sa masusunugan tayo ng wiring ng motor, yung harness ng ating motor, eh mas mahal po yun. No, bibili tayo ng buong harness ng motor. So mas mapapagastos tayo at mas makalikot po yun, mas matrabaho.